Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Mimi. Ang kwentong ibabahagi ko ay base sa personal kong karanasan. Karanasan namin ng kapatid ko. Nangyari ito taong 1992. Sa lugar ng Busay, sa bukiran ng Cebu. Wala na kaming mga magulang na mga panahon na ito. Pumanaw sila. Sakit ang naging dahilan. Inatake sa puso si tatay habang si nanay naman may cancer sa atay. Masakit man pero kinakailangan namin noong umahon. Itong kapatid ko na si Ate Diane matanda sa akin ng 3 taon. Bali ng mga panahong ito, nasa 21 na si ate. Siya ang nagraraos sa akin sa pag-aaral. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng pera. Ang sabi niya kasi nasa printing daw siya nagtatrabaho sa lungsod ng Cebu. Pero ang nakapagtataka dyan, malaki yung kinikita niya. Parang pang-manager yung sweldo. Tinatanong ko minsan kaso hindi naman nagsasalita. Hindi naman kasi makwento si ate. Nangyari ito mula nang mamatay ang mga magulang namin. Malaki ang pinagbago niya. Tahimik at magsasalita lamang ito kapag may kinakailangan. Kaya nga mas lalong tumahimik sa bahay noon. Habang ako naman noon, ipinapangako ko sa kanya na kapag nakapagtapos ako, ako naman ang babawi. Pero hindi talaga may iwasan na may manligaw, Sir Seth. Dalaga ako. Tapos hindi naman ako manhid para hindi din magkagusto sa isang tao noon. Kahit pa anong iwas sa ganitong usapin, dadating at dadating talagang pagkakataong ito. Merong nanligaw sa akin. Pangalanan natin siyang Dondon. Nung una, nagpaparinig lang. Hanggang sa sumasabay na ito sa akin sa pag-uwi. Nagkataon din naman kasing iisa lamang ang direksyon ng inuuwian namin noon. Nasa may unahan lamang siya ng Busay. Nagkakilala lamang kami sa jeep. At ito ang naging mitya para lumalim ang ugnayan naming dalawa. Ipinapaalam ko ito kay ate kasi baka magalit. Pero ayon sa kanya wala naman namanong problema. Basta unahin lamang ang pag-aaral. Huwag ka agad ibibigay ang gusto ng isang lalaki kung wala pang haliging na ipapatayo. Kumbaga, maigi na maging sigurista. Hindi pa naging kami ni Dondon pero parang magkasintahan na kami noon. Sobrang close kasi namin. Malakas yung sense of humor niya. Kaya mabilis niya nahatak ang atensyon ko. Bumisita ito sa bahay nung sabihin ko sa kanya na alam na ni ate na nangliligaw siya. 4th year college si Dondon. Civil engineer ang kurso nito. Ako naman, nursing. Naging close niya rin si ate at sa maniwala man kayo at sa hindi. Doon ko pa nakita si ate na makwento. Nakikipagharutan sa akin. Pinapakilig ako gawa ng pogi daw si Dondon. Tsaka mabait pa. Isang araw noon, umuwi si ate noon na balisa. Napansin ko pang parang may pasa sa leg yun. Kinausap ko siya. Tinanong kung anong nangyari. Pero ayon sa kanya ay wag ko na daw pansinin. Nangingilid lamang ang luha sa mga mata nito. Nababahala ako. Parang kahit hindi niya sabihin alam kong may nanakit sa kanya. Kinukulit ko ng kinukulit pero hindi talaga nagsasabi kung anong dahilan. Patuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap buhay. Minsan sa umaga umaalis at uuwi ito malalim na gabi na. Pero madalas sa gabi umaalis at uuwi ng madaling araw. Sa mga puntong ito, madaling araw ang uwi niya. Ang ipinagtataka ko lang salitan yon. Hindi yung tipong buwanan ng shifting. Diba, gano'n naman talaga dapat sa mga malalaking kumanya. Si ate sa loob ng 1 linggo. May pag-araw siya pero kadalasan pang gabi. Kaya nga bakas talaga sa kanya mukha ang puyat nun. Idagdag pa yung nakikita ko sa kanya noon. Balisa at merong mga pasa. Hindi ko na lamang pinilit si ate na sabihin sa akin ng dahilan. Baka magalit.
Hindi naman strikto si ate pero may respeto ako sa kanya. Lalo na ito ang nagpapaaral at nagpapakain sa akin noon. Araw ng Sabado, buong maghapon akong naglalaba. Meron akong nadukot sa bulsa ng pantalon ni ate. Pasintabi po sa mga bata pero 3 kondom po ito. Napatulala ako. Ang 2 sa mga ito ay wala sa lagayan. Yung isa lang ang nakaselyo. Tapos para bang ginamit na yung 2. May buhol kasi yun. Basta nung pumasok sa isip ko kung bakit buhol ang bagay na yun nandiri talaga ako. Unang naisip ko ay may lalaki si ate. Pero bakit 2 yon? Kung ano-ano na nun ang sumasagi sa isipan ko. Na kesyo baka nagbebenta si ate ng, alam niyo na, kaya maraming pera. Pero hindi ko pa sinara ang isip ko. Baka naman kasi hindi sa kanya yon. Baka napagkatuwaan lamang si ate. Minabuti ko noon na mag-obserba. Tag-iisa kami ng silid. Isang palapag lamang yung bahay. May beranda. Nasa loob ang banyo namin sa tabi ng kusina. Tumatambay ako sa may sala. Nakabukas ang pinto sa silid ng ate. Minamasdan ko siya noon. Magtatakip silim na at tila naghahanda. Alam kong aalis na naman ito. Nasa isip ko, susundan ko siya. Bagamat hindi ko pa kinukumbinsi ang sarili ko pero nandidiri pa rin ako tuwing maaalala ko yung nakita ko doon. Hindi maiwasan Papalis na si ate pero biglang dumating si Dondon. Nakangisi pa ito habang kinakawayan ako sa labas ng beranda. Pinapasok ko ito ng bahay. 2 na kami sa sala. Nakasanayan ko na bumabati si ate kay Dondon pero nung gabing yun wala. Hindi yun tumugon ng batiin ng manliligaw ko. Ultimong si Dondon ay nagtataka. Nagtanong sa akin kung anong problema. Wala naman ako makausap kung kaya sinabi ko kay Dondon na may pasa si ate nun. Hanggang dun lang. Hindi ko sinabi kung ano ang nakita ko sa pantalon niya. Ano? May pasa? Hinaan mo naman yung boses mo. Kutusan kita Baka marinig ka ni ate. Oo, may pasa nga. Baka may nakaaway. Natanong mo na ba? Yun na nga Natanong ko pero hindi naman nagsasabi ng totoo. Susundan ko nga sana kaso dumating ka naman. Ay naman kay Dondon. Bakit hindi daw kaming 2 ang susunod doon? Nang sa ganun ay mas malaman namin ang nangyari. Napakunot ang mukha ko. Parang may mali. Masyado na kasing malalim kapag nakialam si Dondon. Pero naisip ko rin na makakatulong nga siya. Pumayag ako, pero sa isang kondisyon. Sa amin lang dapat 2 ang mga sinabi ko at kung anuman ang madidiskubre namin. Nag-cross my heart pang loko. Sabi niya, mapagkakatiwalaan daw siya. Ay na nga, nagkasundo kami. Pagkaalis ni ate, walang ano-anong bumuntot kagad si Dondon. Basta matapos noon ay tinansya ko lang ang layo. Saka ako sumunod. Kung masisilayan ni ate si Dondon, hindi nitong pagkakamalan sinusundan siya. Maliban na lang kapag nakita ako. Ito din ang napag-usapan namin ni Dondon para mas safe sa pagmamasid. Malakas ang pagkabog ng dibdib ko ng mga panahon na ito. Hindi sa natatakot akong malaman ni ate na sumusunod kami, kundi sa kung anong matutuklasan ko. Pagkarating ko sa kanto, sumakay na ng jeep si ate. Beetle type pa ang mga jeep noon sa bukid banda. Pasado 6:00 yun. May motor si Dondon. Nakapark ito sa kanto kaya ito ang ginamit namin noon sa pagbuntot sa jeep na yon. Malayo ang agwat. Kapag huminto na ang jeep, ganun din ang ginagawa namin. Mauuna si Dondon, tapos susunod ako sa kanya. Medyo malayo ang lugar. Basta noong makarating na sa may bandang labangon, lumipat ng sasakyan si ate. Mabuti na lang at nakita ko kasi nga kamuntikan na talagang malingat si Dondon. Multicab ng sinasakyan ng kapatid ko at nakarating na kami noon sa may malapit sa land bank.
Nasa tapat lamang ito ng eskwelahang Abellana. Doon bumaba si ate at naglakad. Pinarada naman ni Dondon ang motor sa may kainan nun. Bumaba muna ako tapos mabilis ang nagpark niya doon at takbo kaagad patungo sa akin. Sinabi kong malayo ng ate. Patungo na ito sa may University of San Carlos. Dito ay tila nabuo na ang hinala ko. Paano ba naman kasi? Lumiko yun sa Kamagayan, sa Junquera ba? Kung saan naman ayon sa naririnig ko dito matatagpuan ang mga babaeng nagbebenta ng kanilang alam niyo na yon. Kung may mga taga Cebu bang nakikinig, kabingkisadong kabisado niyo ito kung hindi ako nagkakamali. Pinahabol ko noon si Dondon. Nagngingit-ngit ang paningin ko na para akong hihimatayin. Siguro dahil sa pagkabigla noon. Noong lumapit na ako sa crossing, hinablot ako ni Dondon sa may madilim tapos sabing, "Sumakay yung ate mo sa van na yan. Nakikita mo ba? Yung puting van. Doon ka kasi tumingin kung saan-saan na lang yung mga mata mo eh. Tingnan mo yung daliri ko. Maganda ka sa kaso. Ikaw kaya yung nahihilo. Hindi ka kaya magpapalinga-linga. Nahihilo ako." Tiningnan ko ang van na sinasabi ni Dondon. Parang may mga tao sa loob nun. Tinted ang salamin pero bukas ang ilaw at yung backlight. Sabi ni Dondon, isang lalaki umano ang sumalubong. Tapos ay hinila na lamang si Ate Dayan. Kako baka may kung anong ginawa yung lalaki. "Nako, lawakan mo nga yung..." Inagulat ako. Ganyan pala yung ate mo. Maganda tapos nagtatyaga sa kokote mo. May gagawin talaga yung lalaki, no? Basta alam mo na yun. Baka isipin mong pangmanyak ako. Hindi ako nakapagsalita. Napapaiyak ako. Nahihiya ako kay Dondon pero awang-awa ako kay ate nun. Itong pagsusumikap niya na mapag-aral ako yun pala ang trabaho niya. Parang gusto kong lapitan ng sasakyan. Kaso natitiyak namang isang iskandalo ito. Hanggang sa lumabas si ate. Buhagag ang buhok. Nakakarinig ako ng boses na tila bagalit. Sinisigawan ng ate ko nun. Hanggang sa lumabas ulit yung lalaki. Yun yung lalaking nakita ni Dondon kanina. Sinampal niya si ate. Sinikmuraan. Hindi ako nakaatim sa nakita ko. Mabilis akong naglakad pero hinila ako ni Dondon. Nagmistula akong batang paslit nun. Malakas si Dondon. Hinawakan niyang bewang ko sabay patong doon sa lagayan ng tanim. Nawala yung atensyon ko kay ate. Nakatitig si Dondon na tumiiling ito. Hanggang sa sinabi niyang antayin lang daw siya noon. Tumalikod si Dondon at naglakad. Patungo itong van. Samantalang dinuduro nung lalaki si ate. Dinig ko talaga ang pagsisisigaw. Malaki pa umano ang dapat pagbayaran ng ate. Dapat ay maging masipag ng makahabol sa kota. Noong nakarating na doon si Dondon, biglang hinawi nitong kamay ng lalaki. Narinig kong sinabi ni Dondon na wag daw sasaktan ng isang babae noon. Akmang susuntukin si Dondon noon pero tinulak niyang lalaki at bumalik ito papasok ng sasakyan. Malakas ang pagkakatulak. Kitang-kita ko ang lakas ni Dondon. Pagkatapos ay sinipa nitong pintuan. Pinalis yung van. Sumilip yung lalaki habang umaandar ng van nun. Ang sabi ng lalaki ay hindi pa daw sila tapos ng ate ko. Pasalamat ito at may umawat dahil kung wala pa, bugbog ulit ang aabutin nito nun. Nanlaki ang mga mata ko. Sa makatwid pala, itong lalaking ito ang nanakit kay ate. Hinila ni Dondon si Ate Dayan. Patungo sa kinaroroonan ko. Gulat na gulat ang ate nang makita ko noon. Hindi nakapagsalita. Nakatulala lang. Hindi ko din alam ang sasabihin ko. Hanggang sa yumakap na lamang ako sa kanya. Humingi ako ng tawad at nahihirapan na pala siya dahil sa akin. Sinabi ni ate na kaya niya umano. Nagtaka pa ito kung paano kami napunta doon. Bigla na lamang daw kasing lumitaw itong si Dondon na akala niya ibang tao. May iba pang sinabi si ate.
Nobyo niya umano yung lalaking nasa van. Nagsiselos. Pero prangkahan ko itong sinabi na, "Hindi ate, nilalayo mo yung senaryo eh. Ito ba yung trabaho mo? Ang magbenta ng kaluluwa?" Tumango si ate. Inamin niya, wala siyang ibang maisip na paraan. Biglang gumagsak ang buhay namin nang mamatay ang mga magulang namin noon. Hindi pa siya nakapag-take ng board exam sa pagiging guro. Malayo pa siya sa pagiging guro noon. Lubog kami sa utang at hindi din niya hahayaan na matigil ako sa pag-aaral. Pinasok niya na lamang ito gawa ng mas malaki ang kita at mabilisan. Kahit nalabag man sa kanyang kalooban noon. Yun na. Yun lang naman eh. Kumbinsido na ako pero umatungal muna ako ng iyak noon habang mahigpit na niyakap siya. Sabi ko titigil ako sa pag-aaral at mag-aapal ng trabaho para iwan niya ang gawaing yon. Hindi naman nagsalita si ate. Nangangamoy sigarilyo siya. Para bang naninigarilyo yung lalaki tapos kumapit sa kanyang amoy nito nung may maganap na doon sa van. Ayon kay ate, hayaan ko na lamang umano siya sa ginagawa niya. Huwag akong titigil sa pag-aaral. Kinabukasan ko daw ang nakataya dito. Wala siyang ibang hinahangad kung hindi ang pagtapusin ako noon. Mahabang drama ang nangyari. Kahit anong sabi ko kay ate na itigil niya ng pagbebenta ng laman, ayos lang ang nagiging tugon niya. Kaya nabuksan ang usapan patungkol doon sa lalaking yon. Nagtanong ako sa kung sino bang talaga yon. Ayon naman kay ate, yun daw ang amo niya. Nobyo niya ito dati at hindi niya inaasahan na ibebenta lamang pala siya noon kasi nga malaking nautang ni ate na pera. Pumayag si ate Dayan. Pinangalanan ng kapatid kong lalaki pero tawagin na lamang natin siyang Armon. Walang gabing hindi umiiyak si ate Dayan. Gusto niya nang sumuko kaso papatay naman daw siya noon ng amo niya. Ito ang dahilan kung bakit daw may pagpapatuloy ang ginagawa niya. Walang iyang tao yun. Bakit ate? Hindi ba pwedeng sa ibang trabaho na lang? Sa ganito ba dapat? Ay naman kay ate. Ito umano ang gusto ni Armon. Mabilisan kasi ang kita noon. Hindi na ako nagsalita. Hanggang sa hindi ko namamalaya noon na wala na pala sa tabi namin si Dondon. Hinahagilap ko ito baka nariyan lamang sa unahan. Kumbaga, hinahayaan kami ng ate ko na makapag-usap. Pero wala. Para bang umalis na yon. Siguro nahiya din sa ginawa niya. Hindi naman tumuon yung atensyon ko doon kung hindi sa ate ko. Umuwi kami. Mahigpit na nakahawak sa aking kamay si ate. Walang humpay na drama. Nung makarating sa bahay ay doon ko na sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit ko siya sinundan. Hindi dahil sa pasa kung hindi doon sa nakita ko sa bulsa niya. Inamin ni ate na galing daw yun sa banyaga. 2 tapos sabay pa. Nakakasuklam at nakakapanindig balahibo. Kinabukasan araw ng linggo, inaya ko si ate na magsimpa. Kahit papano maalala niyang may Diyos pala. Pero tumanggi ito kasi nga pagsapit ng tanghali. Susunduin daw siya ng amo niya. Dadalhin siya noon sa may talisay. May customer. Sinabi ko namang tanghali pa yon. Maaga pa kasi at makakabalik naman kami kaagad. At dugtong ko pa, baka saktan na naman siya ni Armon. Gawa ng nagbanta ito kagabi. Pero ayon kay ate, hindi daw siya sasaktan ito. Hanggang sa salita lamang umano yon. Doon ko tinanong si ate kung paano yung pasa niya. Paano niya nasabi na hanggang salita lamang may pasa nga ito. Nagalit ako noon. Lumalabas kasi na parang pinagtatanggol niya pa yung hayop na ito. Kahit halata namang sasaktan siya nito ay nagmamaang-maangan lamang siya. Siguro nga totoong nagbanta ito na papatayin si ate kapag tumigil. Parang ganun. Kaya naman naiisip ko na bakit hindi ko nalang patayin yung lalaking yon. Kumbaga'y nasa isip ko, kapag dumating ay sasaksakin ko na lamang ito. Tutal liblib naman yung banda sa amin. Wala makakaalam. Para akong sinapian. Desperado ako. Ayaw ni ating tumigil diba dahil nga natatakot siya.
Ngayon kapag pinatay kong lalaking ito natitiyak kong matitigil na ito. Makakalaya ang kapatid ko. Bahala ng Panginoon sa akin noon. Kumuha ako ng patalim. Yung palamengko ng tatay na ginagamit sa pagkatay ng baboy. Matador kasi ang tatay. Tahimik lamang ako noon. Naghahanda ng agahan. Nilinis ko ang bakuran. May kalsada ditong maliit lang, hindi sementado. Sa unahan pa ang mga kapitbahay. Napapalibutan ng lugar namin ng mga saging. May mga mangga din pero panaka-naka ito. Pagsapit ng tanghali ay may paparating na van. Ang kapatid ko na nakabungad na sa may beranda. Nakabihis, nangangamoy pares interlude. Pasimple ako noong kumabig sa bakod namin. Inaantay ang pagkakataon na masaksak ko ang animal na yon. Kapag bumukas ang pinto ng van, susungkitin ko ito ng patalim. Pero laking gulat ko noon dahil pagkabukas ng pintuan, iba ang lumabas. Tila ba't tauhan lamang yun gawa ng dugyutin yung mukha nito. Ang dami niyang sugat. May pasapa ito sa leeg noon. Siyempre kung nagulat ako ganun din si ate. Hindi nga kagad ito nakalapit Nakatitig lamang sa lalaki. Nagsalita ito na cancel daw ang lakad kasi nga may problema umano ang amo. Namatay daw ito kagabi. Kamuntikan pang madamay itong tahuan. Ito lang din kasi yung nag-drive ng sasakyan nun. Mabuti na lang ay may bitbit siyang baril at nakapaputok. Dahilan namang umalis yung kriminal. Dagdag nung tao, aswang umano yung biglang sumunggab sa kanila habang nakapark sa may SRP banda. Nakakatakot umano ang mukha nun. Mabilis ang pangyayari. Ang pagtungo niya daw sa lugar namin ay para sabihin na ilipat daw si ate sa isa pang amo para maipagpatuloy ang pagbabayad nito ng utang. Matapos makapagsalita yung malis na ito, nagkatitigan naman kami ng kapatid ko. Halong takot na may kasamang tuwa ang nararamdaman ko noon. Patay na si Armon. Patay na ang hayop na nagbebenta kay ate. Lilipat ang kapatid ko pero tingin ko ay hindi naman siguro ganun kasama katulad kay Armon. Tsaka tingin ko din baka pwedeng pakiusapan na sa ibang paraan na lang babayaran ng utang noon. Nag-usap kami ng kapatid ko. Doon na lumabas ang galit niya. Nagsisisigaw si ate noon at hindi pa umano siyang nakapatay. Ang totoo ay hinahanapan niya daw ng pagkakataon para mapatay ito. Napatulala ako noon. Kung nagbabanta pala ako noon, mas lalo na si Ate Dayan. Pero ang tanong, bakit aswang ang pumatay? May parte sa akin na hindi naniniwala. Kasi para sa akin, hindi naman totoo yung mga aswang na yan. Niyaya ako ni Ate Dayan na puntahan namin. Samahan ko daw siya. Gusto umanong makita ni ate ang labi niya. Nang mabulungan niya lamang ito. Mamura. Na mabuti sa kanya. Hayop siya. Mabilis akong tumango. Gusto ko din namang masilayan si Armon. Kahit papani makita ko ang mukha sa malapitan pero malamig na bangkay na. Nasa may Mandawi ang tirahan nito. Alam ni ate at kabisado ang lugar gawa ng lagi naman siyang isinasama daw nito doon. Nga pala, duda na ako noon na hindi talaga ito ang pinaka-boss ng pagbebenta ng laman. Hindi si Armon kasi nga bakit papalitan ng ibang amo, di ba? Sa makatuwid ay malinaw na isang sindikado ito. Maraming katiwala. Tapos ang pinakaulo, ito na siguro ang sinasandalan ng lahat ng mga animal na yon. Nakarating kami doon. Naroroon ang van. Hindi pa nalalagay sa kabawang labi niya. Hindi pa ito naimbalsa mo. Nakikiusisa lamang kami. May mga babae doon na kilala si ate. Napagkamalan pa akong katulad nila. Itong si Armon ay parang sinibakang dibdib. Ang laki ng sugat. Ayon sa narinig namin ng ate ay kinuha daw ang puso ng lalaking ito. Mahirap sabihin na hindi totoo. Maski pa hindi ako nagpapaniwala sa aswang. Pero ano yung nakita ko? May mga kalmot. Kinuha ang puso. Hindi naman kami nagtagal doon. Umalis din kaagad. Pero may
humarang sa amin sa may iskinita. Dalawa, lalaking may malaking tiyan at isang tila parang pugante. Napakaraming tattoo niya. Kilala ito ni ate. Bubati ang kapatid ko tapos sinabi niyang huwag mag-alala dahil magbabayad pa din umano siya. Kinalabit ako ng kapatid ko sabay mahinang wika sa akin na yun umano ang papalit na amo. Ngumisi itong may malaking tiyan. Tinapik ang pisngi ng ate ko tapos sinabing bibisita daw siya mamayang gabi sa amin. Maligo daw ang ate ko. Yumuko ang kapatid ko. Isang pahiwatig na sumang-ayon ito. Ako naman magsasalita sana kaso maigpit na hinawakan ng kapatid ko ang kamay ko nun. At o makaalis na kami, sinabi ni ate na wag daw papalagan ng isang yon kasi nga kung malupit si Armon, mas malupit daw yon. Napapamura ako syempre. Mali pala ako ng hinala. Akala ko'y mapapakiusapan ito. Mabilis na naglaro sa isip ko na papatayin ko yon sa oras na may gawin sa ate ko. Lalo't sa bahay pa talaga namin. Nung makauwi na, naroroon si Dondon. Nakabungad sa may beranda. Humingi ito ng tawad na umalis ito habang naroroon kami sa gilid ng University of San Carlos. Nagmamadali din siya nun. Nahiya siyang magpaalam sa amin kasi nga nasa ganung senaryo kami ni Ate Dayan. Bagay na kawalang respeto kapag sumingit siya. Sabi ko naman na iintindihan ko ito. Nagpasalamat din ako sa kanya sa pagtatanggol niya sa ate ko. Nagpasalamat din si ate. Tumambay si Dondon doon. Kausap ko lang. Parang nahihiya kasi sa kanya si ate. Nang malapit ng magtakip silim ay nagpaalam na si Dondon. Saktong-sakto talaga noon na pagkalabas niya ng gate. May pumaradang sasakyan sa harapan. Sedan ito, lumang klase. Kinabahan ako noon. Nakita kong lumabas yung may maraming tato. Tapos sa likod yung malaki ang tiyan. Naliligo na si ate ng mga panahon na ito. Nasusuklam ako. Alam ko na kasi ang mangyayari noon. Kukuhanin si ate. Pangit pa naman ng taong yon. Mabilis kong kinuha ang palamengko. Nilagay sa likod ng pinto. Mahaba kasi at baka masugatan pa ako kapag sinuksok ko sa tagiliran ko noon. O iha, ikaw pala yan. Maganda ka din. Mas maganda ka pa sa ate mo, baka pwedeng magamit ka. Bibigyan naman kita ng pera eh. Minura ko ito. Walang modo. Bastos at walang respeto sa kabila ng nasa lupain namin. Para bang pagmamay-ari niya kami. Nung nakapasok na si Beranda, gusto ko nang kunin ang palamengko sa likod ng pinto nun. Kaso napansin kong nakaumbok ang tagiliran niya. Para bang may baril na dala. Kaya naman nag-alangan ako nun. Itong si Onyok ay pumasok ng diretso sa may sala namin. Patungong kusina. Sabi bukas sa ref nun. At inom ng malamig na tubig. Inis na inis ako pero pinapanatili ko maging kalmado. Bumuntong hininga ako at naupo ako sa sofa namin. Tumabi sa akin itong si Onyok. Yung tipong may kasama pang kakaibang titig nun. Kakoy wag siya magkakamali ng kilos nang hindi ko magugustuhan. Tumawa lamang ito at sinabing palaban daw ako. Umusog pa yun padikit sa akin sabay akma ng akbay. Pero tinapik ko kaagad ang kamay nun. Inamoy ang leg ko kaya naman sinampal ko na. Imbis na magalit itong lalaki tuwang-tuwa pa rin. Nakakapanabik daw kapag pumapalag ang isang babae. Kung kaya naman sinipa ko ang sikmura niya sabay lipat sa kusina. Doon ako naupo. May isa pa namang patalim doon. Tinansya ko ang layo ng patalim na nasa lababo. 2 hakbang lang. Hanggang sa lumabas na si ate sa may banyo. Tapos ay sinalubong naman yun ni Bobet. Para bang bata si ate. Inalsa kasi tapos nagsusumigaw si ate noon. Huwag daw sa harap ng kapatid niya. Ano? Huwag sa harap niya? Pati siya ipangbabayad din eh. Wala ka magagawa. Pagsisilbihan mo kami. Nakita kong umiyak si ate noon. Pumalag yun at sinampal niya itong si Bobet. Pero gumante ng sampalang tao. Diretso tumba si ate. Mabilis kong kinuha ang patalim pero hinila naman ako noong may tattoo na si Onyok.
Ano daw ang gagawin ko? Kala ko ba daw ay hindi niya alam na kukunin ko ang patalim? Puwersahan akong pinahiga sa lamesa. Kahit anong pagpalag ko nun, hindi ako nakakapanglaban. Hinahalikan na ako ni Onyok sa may dibdib ko. Pupunitin sana ang suot kong damit. Nang walang ano-ano, ay bigla na lamang may isang lalaki na may napakaitim na balat. Mabalahibo at hubot-hubad. Hinablot si Onyok. Inumpog ang ulo nito sa may gilid ng lababo. Pumalagyon at akmang bubunot ng baril. Pero sinakmal noong kung anong nilalang ang leeg at binunot ang lalamunan. Kitang-kita ko talaga ito. Mabilis na binawian ng buhay si Onyok. Tulala si ate. Parang nabaliw si Bobet. Nanginginig ang katawan at hindi napapakalinon. Biglang nagsalita ang nilalang. Wala kayong magawa sa buhay? Wala bang ibang pagkakakitaan? Wala bang ibang pagkakatuwaan? Wala bang respeto? Alam mo, Tabatsoy, ako ang pumatay sa isa mong kasama na si Armon. Katulad na katulad kayo. At alam mo bang yun din ang sasapitin mo? Sino ka ba? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Wala naman. Wala kang kasalanan. Nagkamali ka lang ng taong binangga. Hindi naman ako nananakit talaga eh. Pero kapag sa mga taong mahal ko, mapipilitan akong pumatay. Gusto mong tumakbo? Tumakbo ka hanggat may oras pa. Sige na, at nang may pag-asa ka pa. Yun ay kung di kita maabutan. Habang nakikinig ako sa mga sinasabi ng nilalang, nagulat ako sa narinig ko. Litong-lito ako. Ano ang ibig niyang sabihin na kapag sinaktan ng mga mahal niya, mapipilitan siyang pumatay? Tinitigan ko ang nilalang. Kitang-kita ko ngayong gawa ng nakahubot-hubad yon. Nakakapangilabot siya. Hindi ko makilala kung sino. Gawa ng parang ulo ng aso yung ulo niya. Tumakbo si Bobet. Itong nilalang sa bintana dumaan. Narinig kong umandar ang sasakyan. Napasilip ako sa bintana. Humarurot ang sasakyan palabas ng lugar. Tingin ko, hinayaan na lamang ng nilalang yon. Nagkakatitigan kami ni ate. Kapwa na balot ng kilabot at pagtataka. Ang sabi pa nga ni ate, baka kaanak daw namin itong nilalang na ito. Yung labi ni Onyok ay tinabunan ko ng tela kasi hindi talaga kaaya-aya ang postura niya. Natataranta pa kami ng ate kasi nga hindi namin alam ang gagawin dito. Naroroon na kami sa sala. Mga 1 oras nang nakalipas. Nakatulala lang. Kapwa nag-iisip ng malalim. Hanggang sa bigla na lamang kumalampag sa kusina. Tinungo ko ito kaagad at makabuhay pa si Onyok pero sa maniwala man kayo at sa hindi, nakita ko doon ang nilalang sa bintana. Nakapatong. Hawak niya ang kamay ni Onyok. Hinila palabas ng bahay at mabilis na naglaho nun. Kagad kong sinabi kay ate na yung labi ay tinangay ng nilalang. Baka kakainin. Hindi naman nakapagsalita si ate. Para bang nabaliw ito. 1 oras ang nakalipas sa biglang dumating si Dondon. Pawisan, may bahid ng dugo ang kanyang siko. Nangamusta ito kung ayos lamang daw ba kami. Sinabi kong ayos lang pero bakit may dugo siya? Pinatay ko yung masasamang tao. Ako yung kanina. Pasensya na Mimi, Ate Dayan. Ako yung aswang. Pero hindi naman masama. Napilitan lang ko dahil ayoko kayong maargabyado eh. Kaya ako bumalik para aminin ng lahat. At isa din sa dahilan nais ko magkunwari lang kayong walang alam. Nang sa ganun wala ding mangyari sa inyo. Kasi nga posibleng may manghahamak kapag sinabi niyo ang nakita niyo eh. Pagdududahan kayo mga aswang. Yun lang Mimi. Alis na ako. Ingat kayo Ako na bahala sa mga labi. Patay na rin yung mataba. Sinadya ako makalayo para isipin ng mga tao na hindi dito nangyaring lahat. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako aasa na sasagutin mo ako.
Alam ko naman na babaliktad yung pananaw mo sa akin eh. Tumalikod at tumalis na si Dondon pagkasabi niya nun. Hinabol ko pa pero wala na. Ang bilis niyang naglaho. Umiiyak si ate at humingi ng pasasalamat kay Dondon kahit nawala na ito. Kung magpapakita pa daw ito sa akin ay sabihin ko daw ng salamat nun. Hindi naman ako napapanatag. Gusto kong kausapin pero umalis na eh. Tsaka mali siya. Hindi nagbago ang pananaw ko sa kanya. Lalo na't siya palang tumulong sa amin nun. Kahit paaswang siya at nakita ko yung kung ano man yung maliit na yon may nararamdaman pa rin akong pagmamahal kay Dondon. Sinabi ko kay ate na hahanapin ko. Napupuntahan ko sa bahay nila kung saan nakikitira lamang ito sa tiyo niya. Hinanap ko nga ito. Umabot ako sa bahay ng pinupuslitan niya. Hindi pa daw dumadating si Dondon ayon sa tiyo nito. Umuwi ako at nung makarating sa bahay, naglilinis si ate nun. Pinapahira niya ng basa ng mga bakas ng dugo. Lampas alas 12. Sabi ko sa sarili ko bukas ko na lamang hahanapin si Dondon. Total klase naman, magkikita at magkikita kami nito. Parang walang nangyari. Hindi umalis si ate ng bahay kinabukasan. Inaalam namin noon kung ano na ang balita. Kumbaga, pagkatapos noong pangyayari kagabi, ay may susunod pa ba? May papalit pa ba kay Bobet para maging amo ni ate noon? Isang subject lamang ako nung araw na yon kaya pagkatapos ng eskwela, umuwi kagad ako. Nakangiti ang ate pagkabungat ko. Missing umano si Bobet, maging ang driver na si Onyok. Isang kasamahang babae ni ate ang nagatid ng balita. Nakita ko si Dondon sa eskwelahan pero hindi man lang lumingon sa akin. Dumaan lang ito sa hallway kung saan natatanaw ko siya lagi. Dati, pupuslit pa ito tatabi sa akin pero wala. Dumiretso lamang ito. Naiintindihan ko siya. At least nakita ko at naroroon pa rin pero hindi ko lang alam kung susuyuin pa ako nito. Makalipas sa isang linggo, naging payapa ang lahat. Walang gumagambala kay ate. Naghanap na siya ng ibang trabaho kasi wala na daw banta sa buhay niya. Masaya ako kako bahala na kahit maliit na kita lang basta sa marangal lang. Kaya ko namang magtiis nun. Itong si Dondon dahil sa hindi na talaga ako napapanatag nun. Sinadya ko. Hinarangan at binantayan ko sa labas ng eskwelahan. Ayaw pa akong titigan kako bakit hindi na siya nagpapakita. Nababaliw na ako sa ginagawa niya. Parang bata eh. Dagdag ko'y wala akong pake kahit aswang siya. Ang pake ko noon gusto ko din siya. Aba, dun siya tumitig sa mga mata ko. Tapos may pahiyom yun na tila kinikilig. Totoo? Talaga? Gusto mo ako? Aswang ako eh. Paano yan? Sinabi ko sa kanya muli na wala akong pakialam kung ano man siya. Ako pa yung pinaligaw niya. Ang taas ng presyo eh. Ako yung babae tapos ako yung hahabol. Pinagalitan ko pero matapos nung umiti din ako. Kasi parang nabingbit ko ng simpatsya ni Dondon noon. Naging kami ng mga sandaling yon. Naging magkasintahan kami. Masaya ako at aminado ako masaya din si Dondon. Hanggang sa nagkatuluyan kami noon. Gabunan si Dondon. Pati ang kapatid niya ay ganun din. Nitong sa kasalukuyan, magkakasama pa rin kami ng ate ko. May asawa at mga anak na si ate. Nasa isang bahay lamang kami pero malaki. Naroroon si Dondon, may mga anak na rin kami. Ang isang nagmana sa kanya, babae. Si Dondon ang gumagambay gawa ng kapag hindi nagabayan, maaaring maging mapanghasik balang araw. Masaya naman kami sa buhay namin ngayon, Sir Seth. At ito ang kwento ng buhay namin. Dahil lamang sa trabaho ni ate sa May Kamagayan.